Good evening po sa aming mga kapatid sa Pilipinas at dito po sa UK. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nawa po'y ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito ay sumaating lahat. We are going to start our prayer and our Bible sharing. Let me call Sister Shirley for the opening prayer, please. Papurit parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa ating Diyos na buhay. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kayo po ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan. Hindi po kayo, Panginoon, nagbabago, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, at sa mga darating pang araw, Panginoon. Panginoon, itinataas namin po ang gawain ito, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay nakikipag-isa sa iyong gawain, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa iyong awat habag, Panginoon, at ang mga pinagkakaloob mo sa aming mga kabuhayan, Panginoon. Sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hugasan mo po kami, Panginoon, ang iyong kapanal-manalang dugo, Panginoon, na upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat na umarap sa iyo, Panginoon, at makiusap, Panginoon, sa aming mga nais na mangyari sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, itinataas po namin lahat ng aming mga kapatirang naririto, Panginoon. Ang mga taong nagsusubscribe, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay iyong pagpalain, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Panginoon, patnubayan po at gabayan kami, Panginoon, sa takbo ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang aming bayan, Panginoon. Na kung ano man po, Panginoon, ang nangyayari, Panginoon, ay kayo po maghari sa aming mga kababayan, Panginoon. Iligtas mo po sila, Panginoon, sa mga nangyayari ngayong, Panginoon, na ang buong mundo at ang lahat, Panginoon, ay iyo pong sakupin ng iyong mga pangyarihan, Panginoon. Iligtas mo po ang mga taong napipinsala ng bagyo at lahat, Panginoon, ng calamity, Panginoon, sa ibabaw ng mundo, Panginoon, ay iyo pong pagpalain, Panginoon. Iligtas mo po sila, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay kayo ang maghari sa kanilang buhay, sa aming lahat, Panginoon. Kayo po ang magligtas sa mga taong nangangailangan, Panginoon, ng iyong habag at awa, Panginoon. Huwag mo po sila, Panginoon, pababayaanan, Panginoon. Ipuin mo po sila, Panginoon, sa inyong makapangyarihang kamay at huwag mo pong pababayaanan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga taong lumalapit sa iyo, Panginoon, ay bigyan mo po ng kapangyarihan at ang kaligtasan ng bawat isa, Panginoon. Ang aming mga pamilya, Panginoon, na nagdaranas ng ganitong panahon, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, ay hawiin mo ang masasamang ganitong nangyayari sa aming buhay, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang malakas na ulan at ang mga baha at ang mga lindol at ang mga bulkang sumasabog, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na maghahari sa kanila, Panginoon. Panginoon, ipuin mo po ang mga taong naliligaw ng landas patungo sa iyong kaharian, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng ito, Panginoon. Ang iyo pong kapangyarihan, Panginoon, ang siya maghari sa buhay nila, Panginoon. Iligtas mo po sila, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ang bawat isa'y magkaroon ng katahimikan at kaunlaran, Panginoon, ang buhay nila at mailigtas ang kanilang pamamahay, Panginoon. Maawa po kayo sa amin, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, ang aming paglapit na ito at sa lahat ng aming paglapit sa oras-oras, Panginoon. Itingin mo po ang aming munting gawain ito na ang hangarin ay mapabuti ang buong mundo at ang higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga kababayan, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaanan, Panginoon. Ipuin mo po, Panginoon, ang aming mahal na presidente, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ang mga nagdurusa ay iyo pong bigyan ng kalutasan at magkaroon ng magandang pamumuhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon.
At nawa po, Panginoon, ang gawain ito namin, Panginoon, ay gawin mong isang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ang Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin naririto, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang iyo pong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu, itulungan kaming lahat, Panginoon. Ang mga may gagawin at ang mga magpapahatid ng iyong magandang balita, Panginoon, ay bigyan mo po ng talino, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ito'y magdulot ng magandang kaunlaran ng spiritual na buhay, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong mga blessing, sa iyong awat habag, Panginoon. Ang ito po, Panginoon, ay tinataas ko sa inyong lahat, Panginoon. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaves does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. So ngayon po tayo magsisimula sa ating Bible sharing. Magsisimula po tayo kay Sister Merly.
Akin pong ibabahagi ay mula kay San, San Marcos 1:40 to 45. Lumapit sa kanya ang isang may ketong at nakiusap sa kanya, "Kung gusto mo, mapalinis mo ako." Nahabag si Jesus sa kanya, iniunat ang kanyang kamay. Hinipo siya at sinabi, "Gusto ko luminis ka." Na oras ding iyon, iniwan ang lalaki ng kanyang ketong at luminis siya. Ngunit mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesus. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya, "Mag-ingat ka, huwag mo itong sabihin kanino man. Hindi, kundi pumunta ka sa pari para masuri ka niya at maialay alang-alang sa pagkalinis sa iyo ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay." Ngunit pagkaalis ng tao, sinimulan niyang ipahayag ito kahit saan at ipamalita ang pangyayaring ito. Dahil dito, hindi na lantarang makapasok sa bayan si Jesus, kundi nanatili siya sa labas sa mga ilang na lugar. Ngunit may dumating pa rin sa kanya na kung saan-saan galing. Ayaw natin sa diktador. Ang leader na diktador ay pinapaalis sa posisyon. Mas mainam ang may pakiusap. Itong kitongin na ito sa aking binasa, napakahirap ng kanyang katayuan. Palagi siyang lumalayo sa karamihan upang hindi siya makahawa. Gayunman ay hindi niya diniktahan si Jesus upang agad siyang pagalingin. Kung ibig po ninyo ay mapapagaling niyo ako. Madalas ay dinidiktahan natin ang Diyos kapag tayo ay nagdarasal. Sinasabi natin, "Panginoon, pagalingin mo ang aking sakit. Bigyan mo ako ng trabaho. Baguhin mo ang ugali ng aking anak. Tapusin mo na ang aming problema namin." Mas maayos ang dasal kapag iginalang natin ang pasya ng Diyos. Kung kalooban mo ay gagaling ang aking karamdaman. Kung nais mo ay magbabago ang aking asawa. Alam naman ng Diyos ang ating kahihinatnan. May tamang panahon siya para ipagkaloob ang ating mga kahilingan. Palagi naman sumasagot ang Diyos. Minsan ay oo at minsan ay hindi. May pagkakataon ding ang sagot niya ay hintay. Hinihintay niyang handa nga tayo para tanggapin iyon. Huwag nating pangungunahan ang Diyos dahil He knows what is best for us. Uh, ang, ang lahat ng ating mga hinihiling sa Panginoon, ito ay may tamang panahon na kanyang ipagkakaloob. Lahat ng ating dinaramdam, ang lahat ng ating pinagdadaanan, alam iyan ng Panginoon. Huwag natin siyang madaliin dahil may oras doon, may panahon na iyon ay pagkakaloob sa atin. Kung may tiwala tayo sa Panginoon at ang ating pananampalataya ay mataas, ayun ay pagkakaloob natin, maniwala lang tayo. Ang lahat po ng ito ay makakamit natin. Wag lang nating madaliin ang Panginoon. Iyon ay merong tamang oras
Ang lahat ay ang lahat ng ating ipag ang lahat ng ating mga nais sa ating buhay, yun ay ipagkakaloob. Dahil kasi nga maraming hindi naiinip sila na akala nila na hindi sila pinapakinggan ng Panginoon. Naiinip sila, hindi naman pwede na agad nilang makukuha ang kanilang hinihingi. May oras yun. Sana magtiyaga tayo magintay kung kailan ni Jesus ipagkakaloob sa atin. Dahil lahat yun nga ay lahat ay may oras. Yun lamang po. Amen. Ang mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat sa Pilipinas at saka dito sa UK. Sa Pilipinas, magandang gabi at dito sa UK, magandang tanghali at sa ibang dako ng mundo kung sino man ang nakakapakinig. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko mga kapatid ay ang 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi niya ikinatutuwa sa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Yun ang mga kapatid, sa akin naman sa ng buhay ko, yung mula nga nung na ako dito sa nakapakinig na ako ng mga salita ng Diyos at saka nagbabasa-basa na din ako ng Bible. Naging interesado akong magbuklat-buklat ng Bible kahit na dito na sa cellphone kasi nag-download ako ng Bible dito sa cellphone. Kaya kung anong gusto ko, kung ano yung naano ko, yun ang mga binabasa ko. Kaya mayroon na rin akong mga naiintindihan. Totoo naman na yung hindi tayo dapat, ako nga, hindi, parang naano din ito sa buhay ko na mapagpakumbaba ako kahit na anong naririnig ko, hindi ko pinapansin. Mas binibigyan ko pa nga ng pagmamahal kahit yung mga taong mga nang aapi sa amin noon, parang hindi ko na sila inaano ko pa nga, sabi ko pa nga sa mga anak ko na wag niyo nang pansinin, kung mayroon kayong ibigay, magbigay kayo, sabi ko. Kaya dapat magtiis tayo, sabi ko sa kanila. Tiisin natin kung ano ang mayroon o kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yun ang dapat nating gawin, sabi ko. Kung anong dapat mapagbigay din tayo, sabi ko sa mga anak ko. Kasi ganun na nga ang ginagawa ko ngayon mga kapatid, na kahit na wala ako, mayroong kaunting matira sa akin, basta nagbibigay ako. Kaya yun na nga ang Panginoon kasi natutuwa. Pag mapagpakumbaba ka, mapagpasinsya at mapagbigay sa kapwa. Pero dapat, kung mapagbigay tayo sa kapwa, yung hindi natin ipagyayabang, hindi ka nagsasabi, katulad na lang ng ginagawa ko na ko na rin naman sa buhay ko na gano'n, nagbibigay din ako na walang nakakaalam. Kung minsan nga pati mga anak ko hindi nila alam, magugulat na lang sila na mayroon akong binigyan na tinulungan, gano'n. Kasi alam ko na ang Panginoon ay kahit na walang nakakakita sa atin, na nagbigay tayo, tumulong tayo, nakikita ng Panginoon at yan ay ikinatutuwa ng Panginoon. At kahit na darating din ang panahon na mas marami naman ang biyaya na darating sa atin, kung kasi nga ang Panginoon nga ang nakakaalam ng lahat.
siya ang magbibigay sa atin ng biyaya. Kahit na hindi na natin hihintayin na magantihan tayo nung ano, ako hindi na ako naghihintay na magantihan ako nung mga binibigyan ko, mga tinulungan ko. Kung minsan nga naluloko pa ako na ano, pero pinababayaan ko na lang sa kaunting bagay, pinababayaan ko. Pero awa ng Diyos naman, mabilis din naman akong yung parang na-recover din kaagad kung ano yung nawala sa akin. Kaya, tapos kung ano yung mga naririnig ko o mga ano, nagpapasensya na lang ako kasi ngayong panahon na ito, aywan ko bakit alam ko talaga sa sarili ko na para malaki na ang ipinagbago ko na yung mapagbigay na ako masyado at saka mapagmahal na sa kapwa. Hindi lang sa ano pati sa mga anak ko, sa mga lahat sa mga apo ko, yun ang inaano ko. Lahat ng pamilya ko, ano na yung pagmamahal itong nararamdaman ko pa kasi parang gusto kong magagawa ko sana lahat ang gusto kong gawin sa kanila. Pero mahirap rin naman kung pilitin natin ang sarili natin kung hindi natin kaya. Kaya yung makakaya lang natin, yun lang ang dapat natin gawin. Kaya yun lang mga kapatid na ano dapat magmahalan tayo, mapagpasensya at ano mapagpakumbaba kasi kung ano man yung halimbawa mayroong nakaano sa atin o mayroong mga naririnig o ano man, hindi na wag na nating pansinin yon kung sino yung mga nagkakasala sa atin. Ipasa Diyos na lang natin lahat kasi ang Diyos na lang ang bahala ng mag-ano sa atin yan. Maraming salamat mga kapatid, yun lang. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay mula po sa aklat ng Second Chronica, chapter 7, verse from 13 and 14. Ito po sinasabi rito, kung aking sarahan ang langit na ano pati hindi magkaroon ng ulan, o aking utusan ang mga balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang alang masamang lakad, aking nandidinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito pong aking binasa sa inyo, ito po may kaugnayan sa mga nangyayari ngayon sa kapaligiran, lalong-lalo na po sa mga kahit naman po sa aming masasamang mga kagaya po ng kalamidad. Ito po ay sinalita ng Diyos sa bansang Israel na kanyang hinirang. Ngunit tayo pong mga naririto sa gawain na kanyang tinawag na tumugon sa kanyang panawagan, tayo po'y napapabilang sa kanyang bayan. Tayo po mga tumugon. Tayo po ay sa akin pong karanasan, marami po nung araw po ay talagang lalong-lalo na po yung sa bisyo, may bisyo po ako nung araw. Ah, lahat ng lahat ng hindi magagandang bagay na sasalita ko ng pananalita, na sasalita ko nung araw. Ako po ay bilanggo ng paglalasing. Yun po nakasulat sa aklat ng Galatian. Ah, Ito pong aking binasa sa inyo mga kapatid, sa panahon po ngayon nangyayari po ito, lalo-lalo na po sa ating bansang Pilipinas. Ngunit tayo po na mga tinawag ay, kung natatandaan po ninyo noong mag-COVID, ah, kuminsan tayo po ay yung po mga luma nating gawain ay dumaan yung COVID, ngunit marami pa rin po sa mga tao na hindi natuto doon sa dumaang pandemya. Bumalik pa rin po lalo dito po sa bansang ito, bumalik po sila doon sa mga dati nilang mga ginagawa. Ngunit tayo po mga nakikinig ng salita ng Diyos, mas malaki po yung ating pananagutan lalong-lalo na po sa pananampalataya.
na tayo po'y makakatulong sa pagdarasal sa ating mga kababayan at pangalawa po, yung sila ay maakay natin kung tayo po ay may ibinigay sa atin ng Panginoon na wisdom o yung ating mga natututunan kung ating pong unang-una po sa ating pong mga kamag-anak, kung ating pong nase-share sa kanila, magigising din po sila sa katotohanan na kagaya po natin. Ngunit hindi naman po lahat ng tinawag ng Panginoon ay tumutugon or ang iba dumadalo ngunit hindi po naiintindihan kung ano yung aral. Yun po nakasulat din sa aklat ng dito sa banal na aklat, sa aklat ng Mateo na kaya sabi po roon, hindi lahat ng babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Mateo. Ito po ang sabi rito sa aklat ng Mateo chapter 7. Ito po ang sabi rito sa verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Po ay mga mangangaral, ito po yung mga tinawag ng Panginoon sa ating pong kasalukuyan, yung hindi po sumusunod sa utos ng Panginoon, lalong-lalo na po sa pananampalataya, mahalaga po yung pananampalataya sapagkat hindi po ang gusto po ng Diyos na mananampalataya ay yung mananampalatayang talagang sasampalatayahan siya hanggang kahit hindi siya. Ito po, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Juan. Ito po ang sabi sa John chapter 4, ito po ang sabi, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba. Ang Diyos ay Espiritu, at ang Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yun po, ang gusto po ng Diyos na sumasamba sa Kanya ay ang sasambahin po natin ng Diyos sa Espiritu. Na kahit hindi po natin siya nakikita, ay tayo po ay patuloy na yun po ang tunay na pagsamba na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya doon po sa aming karanasang mag-asawa, yung pong nakakaraang taon, diyan po nagkaroon ng problema yung, siyempre kami po ay nagising kasi kasalanan po sa Diyos kung hindi namin, kung alam na namin tapos gagawin pa rin. Kagaya po ng pagsaselebrasyon ng marami po mga selebrasyon na hindi na po namin ginagawa sa ngayon. Yun po ay mahalaga kasi dapat talaga unti-unti nasusunod natin yung mga pinag-uutos ng Panginoon. Kagaya po ng unang-una po na kami po ay pinagtampuhan ng isang dati nating kapatiran. Sapagkat kami po mag-asawa ay yun po yung naging issue pa sa grupo. Hindi na po kami celebrate ng Pasko. Sapagkat ang Pasko po ay hindi naman po yung wala naman po talagang Pasko sa Biblia. Hindi po yun iniutos sa ating Panginoon sapagkat yun po ay tradisyon. Yung pong Pasko ay tradisyon. Yan po yung isang selebrasyon na hindi po namin alam kung natisod sa amin sa hindi namin pagdalo doon sa ganong mga okasyon. Pero hindi po yun makakapigil sa amin. Hindi po yun makaka-epekto sa amin. Marami pong hanggang ngayon, maraming mga kamag-anak namin nagagalit sa amin doon sa ipinagbago. Ngunit mas takot po ako doon sa galit ng Diyos kaysa galit na aking mga kaibigan. Actually, ma ma-share ko po sa inyo sa aking pong karanasan ngayon, mas nakakaiwas po ako sa kasalanan pag hindi na po kami nakikihalubilo kung saan-saan.
kung kani-kanino. Dito lang po kami pong mag-asawa, bahay trabaho na lang. Lumalabas na lang kami pag may bibilhin, ganyan. Hindi na po kami kagaya nung araw na pag may nagyakag, kung saan-saan pumupunta, grupo-grupo. Yun po kasi nung panahon pong yun ay ganun po kami. Kung sinong magyakag, pag may grupo, nagkasama-sama, kung yung may okay lamang po yung mag-bonding kung kayo ay iisa ang pananampalataya, pero kung makikihalubilo kayo sa mali naman pala. Pero nung araw po, kaya ako po nagagawa yon. Hindi ko naman po alam na mali yung aking ginagawa. Kaya noon pong ako'y mamulak dito sa salita ng Diyos, lahat po ng tradisyon na hindi ko na po ginagawa yon. Actually, nung last week and may nagregalo sa amin ng pagkain, may dinugan. Sa Biblia po, bawal po yung kumain ng dugo. Sa tanggapin po natin sa hindi. Ah, ayaw po ng Diyos na tayo ipinagbabawal po yung dugo sa Biblia. At yan po nakasulat sa banal na aklat, yung po pagkain ng dugo ay ipinagbabawal niya. Yung po mga pagdalo sa mga okay lamang po yung mag, mag-celebrate kayo ng inyong kaarawan, ganun. Pero yung mga okasyon na hindi naman po dapat na nating gawin bigla. Kasi kung tayo po yung Kristiyano, ang Kristiyano po ay hindi na po gumagawa ng mga tradisyon, ng mga okasyon, hindi na po yan nag-celebrate ng mga okasyon na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kaya dapat po tayo, kagaya po ako po nagtatanong po ako kay Brother Albert kung ganito, ganito yung ba mga si Brother Albert naman po pag tinanong ko, hindi po siya sumasagot ng galing sa kanyang sarili. Ang binabasa mo niya sa akin ay ang Biblia. Kaya sabi nga po dito sa aklat ng Second Chronicle, yung pong binasa ko kanina, ay kung tayo po ay kung hahanapin po natin, patuloy po natin hahanapin ang kanyang mukha, ang ibig sabihin, ang kanyang susunod tayo sa kanya, ay ibabalik po niya sa atin ang mga nawala sa atin, yung mga lahat ng ating mga panalangin ay talagang tutugunin niya. Ah, ako po may napanood noong siguro mga isang buwan na nakakaraan na pastor po sa Pilipinas. Maganda po yung aral niya, maganda. At ganun din naman po yung ginagawa natin dito. Kasi tayo po ay lahat po welcome na lahat po ay pwede nating anyayahan dito sa ating gawain. Pero tayo pong mga nakakapakinig na ng salita, siguro makikibagay lang tayo sa kanilang ginagawa kung ano man pong uri ng kanilang pananampalataya. Pero tayo pong naririto na nakakapakinig ng aral. Pag gumagawa po tayo ng mga bagay, lalo sa pananampalataya na hindi naman po naaangkop sa salita ng Diyos, ay hindi po kaya, na magkakasala po tayo. Magkakasala po tayo sapagkat tayo po, hindi naman po natin pwedeng idahilan na tayo tao lamang sapagkat tayo po tinutulungan ng Diyos. Yung nga pong Diyos, hindi pa ba po sapat sa atin yung nakasulat doon sa aklat ng doon po sa Juan, nabasahin ko po sa inyo, ito po ang sabi sa aklat ng Juan. Siguro naman po ito ay sapat na sa atin pa bilang mananampalataya. Doon po sa aklat ng Juan, John 3:16. Ito po ang sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo po sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ibig po sabihin po ng pagsampalataya ay susundin po natin ang lahat ng mga utos. Ito man po ay masakit, ito man po ay ah, labag sa ating kalooban, ay tayo po ay hindi ang sabi po rito,
upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, hindi to po tayo mapapahamak, hindi po tayo magkakasala, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung mangyayari sa atin at yun po ang ating pinaghahandaan sa gawain ito. Kaya kagaya nga po ng na-share ko sa inyo, yan po mga bagay na yan ay unti-unti naming napapaglabanan, pinaglalabanan at kung minsan po ay hindi man po ako na palagi nakakadalo sa gawain ay hindi po ibig sabihin ng hindi pagdalo sa gawain ay humihiwalay na o nalilihis na, hindi po. Yun po ay tayo po kasi kung ano man po ang ating kagaya po nakasulat doon din po sa banal na aklat, kung ano man po ang ating ginagawa, ano man po ang ating ginagawa ay gawin natin para hindi tayo magkasala. Gawin natin para sa Panginoon. Hindi yung kaya lang natin gagawin, tayo napipilitan. Kahit po nung ginagawa, kahit sa trabaho, gawin lang po natin ang maluag sa ating kalooban kung ano po ang trabaho ang ibig. Kasi yung pong trabaho, bilang tao po, yung pong trabaho kailangan natin. Kaya yan po, kung ano man po ang dumating sa ating trabaho, ay mahalin po natin sapagkat yan po ay kaloob ng Diyos sapagkat paano po tayo kakain kung hindi po tayo magtatrabaho, paano po tayo mabubuhay, paano natin bubuhayin ang ating mga pamilya na umaasa sa atin kung hindi tayo magtatrabaho. Kaya sa ating dalangin, tayo nananalangin na yung mga walang trabaho, nananalangin magkatrabaho, ibinibigay yun ng Panginoon sapagkat kailangan niya, nanalangin siya, kailangan niya. Pero kung may panawagan sa atin ang Panginoon, tumugon po tayo sa panganawagan ng tama. Hindi po yung narito na tayo sa gawain, kung ano na po yung ating mga ginagawa. So, yan po ay na-share ko lang sa inyo sapagkat nangyayari po yan sa akin nung nakakaraan, kagaya nga po na nasabi ko sa inyo, nung pong bago mag-COVID, po ay tumutugtog pa nga po ako sa simbahan, natugtog pa po ako. Hindi ko naman po alam na mali yun. So, kaya po ako, yun pong isang dahilan, kaya po ako tumigil sa pagtugtog sa simbahan. Sapagkat doon po sa binasa ko sa inyo, na mga salita ng Diyos na isinare ko sa inyo. Kaya sana po tayo, mga tinawag ng Panginoon, ay hindi po tayo, hindi po masayang yung ating pakikinig. Na nawa naman po ay tayo magkasama-sama sa bandang huli. Kakaunti mo po tayo rito sa grupong ito. Alam ko na kaligtasan ang ating patutunguhan. Hindi tayo maliligaw ng landas. Ika nga po, ay tayo ay buhay pa, ay ginadjust na tayo ng Panginoon, hinuhukom na tayo. Kaya pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, kung tayo talagang sumusunod, ay makakasama niya tayo sa kabilang buhay. Maraming maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Si Sunod Aileen, na Ma, shh, ako na po ba? yes, sis. Ay, okay, sorry po. Ang isi-share ko po ngayon is from Romans chapter 8 verse 28 po. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, alam naman po natin na uh, ang plan po ni Lord is always the best. Sometimes po, the process is so painful and very hard.
Tapos sometimes we are very doubtful. Pero let us not forget that when God is silent, He is doing something for us. Kailangan lang po natin na ipagkatiwala sa Kanya lahat at kailangan lang nating pagkatiwalaan yung process na ginagawa niya. Kasi always po naniniwala po talaga ako na always yung plan ni Lord is always the best. Kasi parang yung naranasan ko po dito sa Macau, nung nanggaling po ako ng Hong Kong papunta dito sa Macau, uh, nag-try out po ako sa nag, ah, nag, nagpa-interview po ako sa mga caregiving facilities. Hindi po ako na-hire. Tapos, nakapag-try out po ako sa mga iba't ibang working jobs. And then, meron po akong na-try out na trabaho din po sa bahay. And then, okay na. Magkasundo na po kami, parang umuo na ako, tatanggapin ko na siya, then gusto na rin nila ako. Kaya lang ang work po talaga is 12 hours siya na straight from 8 a.m. hanggang 8 p.m. Tapos talagang trabaho ko lahat, magluto, magplantsa, maglinis, mag-alaga ng bata, mamalengke, lahat po. Pero tinanggap ko siya kasi parang mababait naman yung magiging amo ko. So okay na po, naging smooth na. And then all of a sudden, biglang tumawag sa akin yung agent ko na mag-try out daw po muna ako na kasi merong open quota para sa mga teacher. Eksaktong-eksakto po yung course ko. Tsaka eksakto-eksakto po yung experience ko sa Pilipinas kasi nagturo po ako doon. So, sabi ko, okay, kinuha ko po yun. Kinuha ko yung, parang dinecline ko po yung employer ko na dapat. Tapos kinuha ko yung quota para sa teaching. And then sabi na nung uh, parang principal dun sa school, sinabi na po nila sa akin na na-hire na ako. Hire na, and then uh, babalik na lang babalik na lang ako kinaumagahan and everything. Parang okay na po, binigay na sa akin lahat ng schedule, lahat ng mga subject, yung mga subject na ituturo ko, yung mga lessons. And then kina kinaumagahan po, nag-message sila sa akin bigla na parang hindi ako na-hire. So nagtanong talaga ako. Sabi ko parang bakit? Sinabihan na nila ako na na-hire ako. Then I asked Lord po talaga. Sabi ko, bakit ganun Lord? Kung hindi po pala para sa akin yung pagtuturo, yung quota na yon, bakit binigay mo pa siya? Bakit parang umasa pa ako, parang ganun? And then, after a few days po, nahanap ko yung employer ko ngayon, which is much better po siya kasi ang work ko lang is pupunta ako sa morning, maghahatid lang po ako ng bata. And then uwi na ako dito sa boarding house hanggang hapon. Tapos 3 p.m. na po hanggang 10 to 10:30 ng gabi lang ako doon. Tapos hindi po ako nagluluto, hindi po ako namamalansya. Linis lang ng bahay, tsaka alaga ng bata. Yun lang po yung gagawin ko. So, doon ko na pagtanto na may plano pala si Lord para sa akin na mas better. Kasi kung tinanggap ko na yung supposedly na employer ko, kung hindi ko siya dinecline, super po yung trabaho ko doon, talagang bugbugan siya kasi diretso siyang 12 hours tas trabaho ko lahat, mag-market, magluto, mamalansya, compared po dun sa trabaho ko dito. So doon ko siya na-understand na kaya pala inalis ako ni Lord doon sa employer na tinanggap ko na kasi meron pala siyang ibibigay sa akin na much better. Yung ganon. So, yung plano po natin minsan, hindi siya, kung yung plano natin, alam ni Lord na makakasama siya para sa atin, aalisin niya tayo doon.
And then yung pagpunta ko po diyan sa Europe, hindi ko rin po plano talaga 'yon. Wala pa po siya sa plano ko. Parang ayaw ko pa siyang i-pursue kasi okay naman po yung employer ko dito, mabait sila. So, ayaw ko pa po talaga. Kaya ang naging plan po talaga namin ng asawa ko is siya muna yung mauna. Kaya lang, yung in-applyan po niya is parang more on po kasi ngayon nag-hire sila is mga babae. So medyo nahirapan po siya na ano. Tapos ang tagal pong nag-reply no, ang tagal po, hindi po nag-reply yung agent na ina-applyan niya. Kaya sabi ko, and then si mama po, nagsabi sa akin na ikaw na lang kasi ang kailangan nila babae. Nung una po, dinecline ko muna si mama. Sabi ko, wag muna. Tapos humingi po ako ng sign kay Lord na sabi ko, kung para sa akin siya, para sa akin talaga. Ibibigay mo siya sa akin, Lord. Kasi yun po yung makakabuti sa akin. And then all of a sudden, binigay po siya sa akin. Ako po instead na yung asawa ko, ako po yung nakapag-apply, ako po yung nakapag-process ng papers. Kaya kung kahit na ano po yung plano natin sa buhay, kahit na paano natin gustong ipilit, kahit gaano natin gustong kaayaw, kung talagang yun yung plan ni Lord para sa atin, yun po talaga yung masusunod. So, kailangan, minsan, parang masakit, minsan, hindi natin matanggap, uh, minsan, parang doubtful ka, pero, kailangan po, i-trust lang natin yung process. Pagkatiwala lang po natin lahat kay Lord, ibigay natin lahat kay Lord, lahat ng plano natin sa buhay, i- ibigay po natin yun kay Lord kasi siya po yung nakakaalam ng kung ano yung mas magiging maganda, makabubuti para sa buhay natin. Siya po yung pagkatiwalaan lang po natin yung plano niya kahit masakit, kahit na doubtful ka minsan, kahit na sobrang mahirap, sobrang hard ng plano niya. Pagkatiwalaan lang natin siya kasi pag dumadaan po tayo sa hirap, ibig sabihin nun, nire-refine niya tayo. Inihahanda niya tayo para sa mas magandang buhay. Parang sa ano po, sa paggawa ng gold. Di po ba dumadaan yan sa apoy, sa refinement para po maging gold siya, maging magandang alahas. Ganon din po tayo para po maging ready tayo sa mas magandang bukas, sa mas magandang buhay. Kailangan nating dumaan sa refinement. Kailangan nating dumaan sa hardship ng buhay. So, kailangan lang po talaga nating pagkatiwalaan si Lord sa process. We just have to trust the process and we just have to trust the Lord's plan for our life. Yun lang po. Salamat po. Totoo yan, sis Eileen. Mayroong plano kahit ang tao ay may plano, ang Diyos may planong mas mabuti kaysa sa pinaplano ng mga tao. Ngayon naman po ay si Sister Shirley ang ating mapakinggan. Sis, unmute po. Magandang hapon po dito sa ating mga kapatirang nasa UK. Magandang gabi sa ating mga mahal na kapatid sa Pilipinas. Ganon din po sa mga nanonood, subscribe. Have a blessed day sa inyong lahat. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay galing po sa Ecclesiastico chapter 2 verses 1. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Anak ko,
nais mong maglingkod sa Panginoon, umanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka, magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasagian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin mo ang anumang ipagkakaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay at sa apoy, ang banal na sinusubok ng Panginoon ay apoy ang pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong mga takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya ng hindi mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon ay magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa ka sa Kanya. Papagpalain kayo ng kasaganaan, paliligayahin at magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyayari sa ating mga ninuno. May nagtiwala sa Panginoon na siphayo. May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaanan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dinig? Sapagkat ang maawain, mapagpatawad ang Panginoon. Pinatawad na tayo sa ating kasalanan at iniligtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang magpagkunwari. Kawawa ang mahina ang loob sa ayaw magtiwala. Kaya hindi naman sila tatangkiliking. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw makibaka anumang gawain ninyo sa paniningil ng Panginoon. Ang may mga takot sa Diyos, sa Panginoon ay sumusuway sa Kanyang utos. Ang umiibig sa Kanya ay namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang may mga takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya ay bigyan ng lugod sa buhay, sa Kanyang kautusan, at umiiral ang buhay na umiibig sa Kanya. Ang may mga takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya. Magpakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala namin ang ating buhay sa Panginoon sa halip sa mga tao sapagkat kapantay ang Kanyang kamahalan at ang Kanyang habag. Sa akin pong tunay na buhay, ito po'y nangyayari. Tayo pong lahat na naririto na naglilingkod ng tapat sa Panginoon ay handa po ang mga pagsubok. Magpakatatag kayong huwag madala ng sabi-sabi sa panahon ng kasawian. Tapat tayong maglingkod at huwag lalayon at kung gustong mapabuti sa ating habag na ipinagkakaloob ng Panginoon. Tanggapin ang ipinagkakaloob ng Panginoon at tiisin kung ano man ang nangyayari. Kung ang gusto niyang dinadalay, kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ganun din po tayo dahil tayo po ay na hinahasa rin ang ating buong pagkatao at ang pagtitiis at ang pagsubok ay yan po ay isang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Magtulungan tayo at ayon sa kanyang pag-asa ay tayo magkaroon ng mabuting takbo ng buhay. Matakot tayo sa Panginoon, maghintay tayo sa awa at huwag lalayo upang hindi tayo mapahamak. Tayo magkakaroon ng takot kasama at ang ating pagtitiwala ay sa bandang huli tayo tatanggap ng gantimpala. Tayong lahat na nagtitiwala sa Panginoon pagkakalooban tayo ng masaganang buhay, paliligayahin at magpakailanman. Ang naglilingkod sa Panginoon ng tapat, ang Panginoon ay hindi
hindi nabibigo at hindi pinababayanan. Ang taong naglilingkod ng tapat at ang lumalapit sa Kanya hindi pinababayanan. Ang ating Panginoon ay punong-puno ng awa at ang mga ito'y tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan at ito po ay ang ating mga paghihirap ay tayo po ililigtas. Tayo ay namananampalataya ay nalalaman natin kung tayo ay nagkakasala at ito po hinihingi na natin ang ating kapatawaran sa ating isip at sa ating mga buong pagkatao at iyon po ang nararanasan ko. Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon at magsikap tayo na sa lahat ng kautusan ay dapat sundin. Tayo maghandang maglingkod sa Panginoon na magpakababa at ang ating buhay at ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay ating ipakita hindi lamang sa ating Panginoon kundi sa ating mga mahal sa buhay na ginagamit tayo upang tayo maglingkod at magpakabuti sa kanila. Totoo po ang mga itong sinabi ko dahil ito po ay aking maraming mga pagsubok na dumating sa akin. Handa akong tanggapin. Hindi ako nasiraan ng loob. Dahil sa panahong darating, alam kong ako'y pagkakalooban ng ating mahal na Diyos. Kung ano man ang aking dumarating sa buhay, ito po'y aking tatanggapin. Hindi po ako nasiraan sa aking paglilingkod. Naghanap ako ng totoong salita ng Panginoon na ang katapatan at ang lahat ng katotohanan ay matanggap ko. Kaya kami, hindi naman sa pag-aano, kami ng aming mga kapatid na si Brother Albert saka ng aking mga kapatiran na itong kasama ko, si Sister Levi. Kami umiwalay sa isang gawain na walang naroon nga si Kristo pero hindi kami natututo sa katotohanan. Kami sa aming paghihiwalay sa gawain isa, kami natuto. Kami parang lahat ng aming mga ginawa ay kami dinalisay sa apoy upang kami matuto. At ang lahat ng ito ay aming nalampasan. At kahit man kami kaunti, kami nagtiwala, tumulong, at kami tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Nagkaroon kami ng takot sa Panginoon. Naghintay ako ng habag at awa. Dahil sa aking mga pagsubok, ay ito po'y nalampasan ko. Hanggang sa ngayon, ako'y nagdurusa ng emotional sa aking buhay. Kaya ako'y may takot sa Panginoon. At ang aking mga kasalanan at ang aking mga natatanggap ngayon ay parang gantimpala sa ating Panginoon. Kaya umasa tayo sa Kanya at paliligayahin tayo magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyayari sa ating mga nakaraang mga ninuno. Sila ay naalaala ko yung lola ko na tuwing linggo, pagka hindi ako pumupunta sa simbahan, kinukurot ako sa aking hita, uy, gising na tayo magsisimba. Ay hindi ko naman maintindihan ang misa dahil yun ay misa Latin Mass ang ginagawa sa aking kinaroroonan sa aking lola. Kaya ako'y binaliwala ko ang lahat. At ito nga, sa takbo ng ating buhay, sa aking buhay, nagkaroon ako ng magandang kahihinatnan, nagkaroon ako ng takot sa Panginoon. At ang mga utos ay hindi ko sinuway at totoo kong pinag-aaralan upang ako ay magkaroon ng buhay na kung ano man ipagkakalob sa akin ng Panginoon ay aking tatanggapin. Nagkaroon ako ng takot sa Panginoon at nagsisikap sa kanyang mga kautusan at umiral na umiibig sa kapwa. Ano man ang dumaranas sa aking buhay, naroroon ang aking pagtanggap at kung ano man ang ito, ang nararanasan ko ay Diyos na ang bahala. Dahil alam kong ako'y nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. At ako'y nagtitiwala ng aking buhay sa Panginoon.
At kung ano man ang hamon sa akin ng mga kapwa ko at sa mahal sa buhay, ay aking tatanggapin kung ano man at haharapin ko ang katotohanan dahil ako'y may Diyos sa aking buhay. Ito lamang po. Salamat po sa inyong lahat. Ang akin lang po ay isang paalaala sa sa atin na bago po tayo pagkagising natin sa umaga, ang ating pong unahin ay makipag-usap sa Panginoon at ating pong ipaalam sa Kanya ang lahat ng ating plano, magpasalamat sa bagong buhay, bago po tayo hawakan ng ating mga telepono, bago po tayo mag-check ng email at notification, i-notify muna natin ang Panginoon bago po natin paalam sa mundo na tayo gising, ipaalam natin sa Diyos na tayo nagpapasalamat sa bagong buhay na binigay sa bagong araw na ipinagkaloob sa atin. Dahil wala po tayong dapat pagpasalamatan, wala po tayong dapat na ipagmalaki. Ang dapat natin ipagmalaki ay salamat sa Diyos, salamat sa bagong salamat sa bagong pag-asa, at salamat po sa mga biyaya at sa magandang gabing ipinagkaloob. Ako po'y inyong tulungan sa darating na araw na ito sa pakikipaglaban sa mundo. Dahil ito pong mundo natin ay talagang napakagulo na sa kasalukuyan. At tayo pong lahat ay manalangin para po sa nangyayari sa Pilipinas. Tayo po'y manalangin at para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Yung pong ating kaguluhan sa mundo, ito po ay ang natatangi lamang pong solusyon ay panalangin. Ngayon naman po ay atin pong tatawagin ang anak ni Sister Eileen upang siya ay mag-share ng kanyang Word of God. Good afternoon po dyan sa UK at good evening po dito sa Pilipinas. Ang aking babahagi po ngayon ay Romans 6:23 po. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sinasabi po dito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan po. Ah, ah, sinabi rin po na sa John 3:16 po na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sinasabi po dito na pinadala po ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang pagbayaran po ang ating mga kasalanan at iligtas po tayo. At kung sino man po ang maniniwala sa kanya ay maliligtas po. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi rin po sa John 14:6 na Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Sinasabi po dito na si Jesus Christ lang po ang nag-iisang daan patungong langit. Siya lang po ang nag-iisang daan. Wala na pong iba. Kaya ang kailangan lang po natin gawin ay maniwala po sa kanya na siya ay pinako sa krus, namatay, nilibing at pagkatas ng 3 araw ay muli pong nabuhay. Kailangan rin po natin tanggapin siya sa ating buhay at tanggapin siya ng buong puso upang tayo po ay maligtas. Yun lang po. Thank you po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa inyong mga pinagkaloob na share today. Nawa po ay ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumaatin at kayo po ay aming inaayayahan uli sa isang linggo para sa panibago nating pag-aaral ng banal na salita.
Have a blessed week ahead po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.